I would like to talk about na ang ating mga ikapo, ang ating mga offering ay banal sa Diyos. Maraming mga religions, maraming mga sekta, ang ayaw nilang ipangaral ang patungkol sa pagbibigay sapagkat ito raw ay marami daw natitisod, maraming baka mag-backslide o mawala sa simbahan, sa iglesia. And many preachers, they don't want to really speak about this. But today, mga kapatid, I would like to have an audacity to talk about why. Why do we have to give our tithes? Because I truly believe that being faithful, that being into the habit of giving to God what is due to Him is our way of financial success. That is the only way for us to break the bondage of poverty, of curse, upang ating mawasak sa pangalan ni Jesus ang gawa ng kaaway. Marami mga Kristiyano ang baon sa utang, bihag ng mga utang, at bihag sa marami mga financial burdens. Marami mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, na kapag sila ay nagbigay sa Diyos, parang ang tingin nila ay gumagawa sila ng pabor sa Diyos. They think that they are giving God a favor by giving Him their tithes. You see, mga kapatid, when we give our tithes, we feel that we have given generously in our giving. Parang ang sarap ng pakiramdam eh. But actually, to be honest with you, we are only giving to God what already belongs to Him. Para talaga sa Diyos yun eh. Wala tayong ibinibigay pa eh, actually. Yung 10% that actually belongs to Him. Bilang bahagi ng tipan, ng kasunduan, ng agreement, ng covenant, ang sabi ng Panginoon, God required them to give a tithe, a tenth of all they possessed. Bilang bahagi ng kasunduan ng unang testament, Old Testament, isa sa mga kasunduan nila, mga kapatid, ang pagbibigay ng ikapo ng lahat ng kanilang mga ari-arian. So mga kapatid, giving the tithe is not an option. Hindi ito optional. Pwede bang hindi? Pwede bang oo? Hindi siya optional eh. Because that was considered holy. Yan ay itinuring na banal ng Diyos and it belonged to the Lord. Sa Diyos yan eh. So, no question tayo doon. Yan, mga kapatid, ay banal sa Diyos. Taon-taon, a tithe was to be given from all their crops, from all of the fruit from the trees, and from among all their cattle and sheep. Yan, mga kapatid, ay iniutos ng Panginoon na ibibigay talaga lahat ng mga 10 bahagi sa kanilang mga bunga ng mga puno, mga pananim, kanilang mga hayupan. Yan ay dapat ibigay sa Diyos. At ang mga nag-aalaga ng mga hayop ay binibilang nila ang kanilang mga cattle at ang kanilang mga sheep, and they passed under a rod that had been dipped in red paint. Every 10th animal was touched with a rod and given as a tithe to the Levites. Yung may yung tupa na pang-10, nilalagyan nila ng pulang pintura. Para yan ay, alam nila na yun ay para sa mga Levita. Yun ang ikapo noong unang panahon. Pero kailangan nating malaman ngayon, mga kapatid, why the tithe was so important to God and why our tithe is so important today. Bakit mahalaga ang ating ikapo? Hindi naman kailangan ng Diyos ang pera talaga eh. Because He is the creator of heaven and earth. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Siya ang gumawa ng mga hayop. Siya ang gumawa ng mga halaman. At ang mga puno, siya ang nagpapatubo. Ang sabi ng Panginoon sa Haggai chapter 2 verse 8, "The silver is mine, and the gold is mine, said the Lord of hosts." But God wants us to give our tithes because it recognizes Him
and we honor Him. So our tithes, mga kapatid, is a symbol that we recognize, kinikilala natin ang Diyos at siya ay ating binibigyan ng parangal. Binibigyan natin ng karangalan ng Panginoon sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi. And we honor Him that He is the source of our supply, and He wants to use our tithes as a means to meet our needs, but they belong to Him. So gustong gamitin ng Panginoon yung ating ikasampung bahagi upang gamitin niya yon. Malakay chapter 3 verse 10. If you are going to try me on this, if you bring all the tithes into my kingdom, into my temple, into my house, see that I will stop the devourer for your sake. I will open the floodgates of heaven, that there will be no room enough to contain it. Pagpapadala ang Panginoon na maraming mga pagpapala at bubuksan niya ang mga bintana sa langit upang padalan tayo ng mga pagpapala na wala daw sapat na silid na kalalagyan. Ganon ang plano ng Panginoon. Gagamitin niya, mga kapatid, ang ating ikasampung bahagi para sa susunod na blessing. Yun ang gagamitin niyang susi upang buksan niya ang durungawan ng langit. God's main purpose for requiring a tithe is so we depend on Him. Na hindi tayo magtitiwala sa ating sariling lakas at karunungan at galing, kundi yung ating ikasampung bahagi ay pagpapakita ng pagpapakababa at pagkilala sa supremacy, sa kataasan at sa sovereignty ng ating Panginoon. And we acknowledge our dependence upon Him. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay nakatingin sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, na siya lamang uli ay makapagpupuno ng ating mga pangangailangan. And as we bring our tithes to the Lord, we honor, we acknowledge that He is our source of supply. Siyang pinanggagalingan ng ating mga pangangailangan. And as we faithfully give our tithe, we are going to expect and we are going to live. Tayo ay maninirahan sa ilalim ng bukas na langit o yung tinatawag nilang open heaven. Yung open heaven ng mga kapatid na mga yun ay bukas lamang sa mga tapat sa Diyos. There will be a continual flow of God's blessing into your life. God bless you, mga kapatid. Sana po ay napagpala kayo ng ating mensahe ngayong araw. Amen.